Opisyal na nga ba na itong si Benny Boatwright ang magiging import ng San Miguel dito sa Commissioner's Cup? Alam nating nasa Philippine Cup pa tayo, pero syempre kung ikaw ang San Miguel gusto mo makapaghanda ka na kaagad-agad dito sa Commissioner's Cup dahil yung inaasahan na magiging biggest rival nila dyan, itong Hinebra at TNT ay pareho na may imports, itong si Ronde Hollis Jefferson at si Justin Brownlee. So kung ikaw ang San Miguel at gusto mong makasabay, mas mabuti na kunin mo na kaagad ito si Benny Boatwright para maging import mo dito sa Commissioner's Cup. At yan ang magiging importante para dito sa San Miguel. Yung mabigyan talaga nila ng tsansa itong si Boatwright na maglaro at mag-practice kaagad-agad para dito sa San Miguel. Kung sakasakali magiging maganda yan para dito sa SMB. Kaya nga itong si Benny Boatwright, ang advantage niya doon sa ibang import, matangkad to. 6'80 to at the very least, sabi nga ba 6'10 yan. Kaya nga magiging pwede siyang center power forward itong San Miguel Beer kaagad-agad. At alam din natin na magaling itong 3-point scorer kaya inaabangan ng marami kung ano ang pwedeng magawa talaga nitong si Boatwright para dito sa SMB. Kung sakasakali din sa tingin ko ito si Coach Leo Austria, mama-maximize niya yung talent nitong si Boatwright kapag nagkaroon na sila ng oportunidad na maglaro sa Commissioner's Cup. Pero syempre ang focus ng San Miguel ngayon itong Philippine Cup at si Boatwright yung naturalization process niya bilang import ng Gilas. Pero kapag yan ay natapos na, gusto syempre ng SMB na ito si Boatwright as soon as possible ay maglaro na o mag-practice sa San Miguel para masanay na siya dito sa sistema na gagamitin ng SMB. Dahil yan talaga magiging importante dito sa Commissioner's Cup. Kaya nga ito yung magiging maganda to para dito sa SMB kung sakasakali na matuloy nga na makuha nila talaga itong si Benny Boatwright para maging mas maganda yung darating na conference sa kanila. Ang isa pang team ngayon, nagagawa daw ng malaking sabihin nating hakbang dito sa mga darating pang conference ay ito namang Barangay Hinebra. Alam natin na itong Hinebra daw ay interesado na kumuha ng iba pang mga players at i-trade na yung mga bench players nila katulad ni Raymond Aguilar at si Jared Dillinger. Ang dalawang nabanggit na players daw ay dadalhin dito sa Titan Ultra kapalit ni Joshua Monson. Kapag ito'y natuloy, makikita natin talaga dito kung ano yung pwedeng sabihin nating option na mangyayari kung sakasakali nga na makuha nila ang nabanggit na players. For example, kung iti-trade nga ng Barangay Hinebra ito si Dillinger at itong si Raymond Aguilar, tingin ko magiging mas maganda ang pagkukuha o mas maganda ang magiging resulta nito para dito sa lineup ng San Miguel rather ng Hinebra, lalo na kung si Monson na makukuha nila dahil alam naman natin si Joshua Monson isa yan talaga dito sa mga players na inaabangan ng marami na mapunta sa Hinebra dahil yung estilo ng laro nito parang si Stephen Holt na siyang alam naman natin extensively ginagamit ni Coach Tim Cone. Kaya sa tingin ko babagay talaga ang nabanggit na player dito sa Barangay Hinebra. Kapag natuloy ito, sigurado na magiging isa na itong Hinebra sa tinatawag natin na mga teams talaga na aabangan ng marami. Ngayon, kung sakasakali nga na makuha ng Hinebra itong si Joshua Monson, magiging mas malalim yung bench nila. At kung ang kapalit lang ito si Aguilar at si Dillinger, dapat ituloy na ni Coach Tim Cone ng nabanggit na trade para naman maging mas maganda yung sitwasyon dito ng Barangay Hinebra overall. Siyempre, kung gagawa nga ng ganyang move ang Hinebra, asahan natin na yung TNT at yung iba pang mga teams ay susunod na rin to sa yapak ng Gene Kings para makakuha ng mas mga center at mga big men na magagamit din nila.